Hello mga kaibigan, welcome back sa akin YouTube channel. Musta na nga pala kayo mga kaibigan? Lalong-lalo na yung New Year celebration nyo. Sana wala naman na putulan o nasugatan sa inyo during fireworks, no? So ngayon mga kaibigan, sa pagbabalik ko, so naubusan na rin kasi ako ng content. So itong video na to mga kaibigan is tungkol dun sa luma kong battery na hindi ko na ikwento kung paano siya nasira. Ayan no, nandiyan sa screen. Yan. Tinano ko siya mga kaibigan chinarge ko siya ng 6 volts. Tapos nagano ko ng ampere na 2 amps. So gumana naman. Lahat kasi yan parallel na 3 volts. So during my test mga kaibigan, nakaparallel siya na 3 volts lahat, hindi ako nag-series. So yung okay na siya within 10 hours. Oo, 10 hours ang tagal. Tagal ko siyang inano. Talagang binubuhay ko siya, no? So after nung 10 hours na yung mga kaibigan is successful naman yung kanyang reviving. Kaso nga lang mga kaibigan, syempre brand new ko napilit yung mga battery nito, no? So kasi nasira siya, na overdrain. Syempre pag nag-revive tayo, huwag natin na sana 100% pa rin yung makuha natin na battery capacity. So nandun na siya sa 80 o 70% na siya. O baka mas worse pa nga na 60 to 50 na lang pero nag-hope pa rin naman ako. May pag-asa pa naman to na baka 80% lang yung nabawas sana, kasi nagawa ko pa naman siyang buhayin. Sayang naman kasi kung i-dispose ko na siya. So ito, kaya yan nakalagay dyan sa screen. Ayan, magsisimula ako ng discharging. So kaya ako ng video recording para makita nyo lahat mga kaibigan kung paano ko ginagawa, especially na yung kapag nag-edit ako, no? Yung nilalagay ko yung malaking battery. So makikita nyo yan mamaya yung sinasabi ko. So nagsisimula tayo sa 10:13 PM. Ayan no, mga kaibigan. So ipapakita ko dyan. Ayan yung sinasabi kong malaking battery. Ayun, yung 54% yan. Yung up na yan is electron. So i-dubyo niya kasi lahat yung mga nandyan, no? So discharging siya, no? Hindi ko pa nasaksakan. Pero pasensya na kung ganito yung screen kasi wala siyang landscape mode So nakaano lang siya portrait mode. Yan, no? Pag nagcha-charging siya, nagbabago yung niya mga kaibigan, no? So ito na mga kaibigan, ito yung edit na sinasabi ko. Ito yung regular na ginagawa ko. So ayan, so 97% full charge na at tinanggal ko na rin yan. So ang galing ko mag-timing, so tinatiming ko lang yan mga kaibigan. So 11.7, wala pa siya doon sa kalahati niya kasi ang nominal voltage nito is 11.1. Dito mga kaibigan, tandaan nyo yung voltage niya 11.7, no? Kasi magsasagawa pa ako ng isa pang recharge ng cellphone ko dyan para ma-make sure ko talaga na okay na yung capacity ng battery. O nga pala, hindi ko na mention kasi yung capacity niya, no? So 8,000 mAh yung capacity ng binubuo kong battery. Itong nakikita nyo sa screen na to, hindi ito yun Ito yung dati na sinasabi kong na-discharge ng masyado kaya lumabas yung fluid. Ayun yung part na rusty, yung may kalawang. Lumabas kasi yung yung fluid niya. Ewan ko kung lithium ba yung lumalabas dyan. Siguro ganun na chemical siya. Hindi siya harmless kasi pag nasingot mo, sobrang sakit sa ilong niya. Siguro napaka-toxic ng chemical na yan. Kaya buti nga ang mga lithium ion battery ngayon na 18650 may mga safety
safety valve dun sa loob. Kaya kung sakaling iinit siya ng sobra, mag-overheat siya, yun, maglalabas lang siya ng fluid, hindi siya puputok o sasabog. Sure po ako dun. Kasi kahit i-search nyo dun sa kahit i-search nyo sa battery university, ganun po talaga. May safety na po siya. Hindi na po siya sasabog o puputok na pag overheat. Tsaka branded po yung mga battery niyan. Tapos dito, mga kaibigan, sasagawa ko na yung tuksungan. Ito yung idadagdag ko dun sa battery. Diba mga kaibigan, na mention ko na hindi ko na ipakita sa inyo kung paano mag-balance o i-revive yung mga battery. Ito mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-revive ng lithium-ion battery, yung 18650 pinag-uusapan natin dito ha. Okay, i-revive natin ito. So ang ginawa ko dyan, kinonect ko ng parallel lahat, positive sa positive, negative sa positive, negative sa negative, no, positive sa positive, negative sa negative. Okay, tapos yung voltage niya is saradong 1.2 yata ang labas dyan Tignan, no? Ay, hindi pala, 0.8, ibig sabihin bumaba pa. Bumaba pa siya. Okay, so tandaan nyo yung numbers na yun 0.8 siya. Tapos yung yung charger, sinet ko ng 7 volts tapos 2 amps. Guys, gagawin nyo lang yan kapag magre-revive lang ng battery. Pero kapag okay na yung battery guys, huwag nyo gagawin yan. Ayun, naka 12 volt pa yan Kasi ginagamit ko dun sa yung tapos na yung 12 volt na battery pack kanina, yung pinag-charge ko ng cellphone. Yan, binababa ko yung yung voltage, pero hindi ko nababaguhin yung ampere. So ayan naka 7 volts na, malabo na yung ayan, 7 volts mga kaibigan. Ulitin ko, wag nyong gagawin to kapag okay na yung battery. Anong ibig sabihin okay na? Yung hindi na nagbabago yung voltage niya, yung matagal na siya mag self discharge. Yan lang siyang gawin mga kaibigan. Balik tayo dito mga kaibigan. Ayan mga kaibigan, ito yung remaining voltage. So nakapagpahinga siya ng mahabang oras, kaya umakyat siya ng 1 volt Ayun 11.8 diba? Tapos para magre-recharge ako, yan, charging siya 11.4. So nangyari to mga kaibigan, tong 32% na to na nag-recharge ako ulit ng cellphone is alas 6. Makikita nyo doon sa oras doon kanina, pwede nung balikan, kita. Habang nag-charge nga ako mga kaibigan, naririnig ko itong LVD, itong low voltage disconnect, nagkiklik-klik. Ayan nawawal. Anyway, yung niya, yung LED, ayun yung ilaw sa taas. Yan, yung LED light na yun, yun nawala nagbubukas sara siya kasi malapit lang yung kanyang reconnectivity na sinet ko sa kanya. Yan, at least safe yung battery natin sa over discharging. Pagtapos nga nung unang test natin mga kaibigan dito sa battery na to, kinabit ko na yung extension, yung kaninang pinakita ko sa inyo na yung tatluan, bali siyam yata yun tatluan So ayan siya nakaduktong na siya. So ang gagawin ko rito, i-charge ko siya, then kapag full charge na, nakasaksak pa rin siya, hindi ko siya tatanggalin para mag-balance siya. Kasi ipupush nung malit nating BMS yung yung mga bawat voltage ng mga cell na to, para mag siya, mag full balance siya. So yan mga kaibigan, hintay-hintay lang tayo hanggang sa ma-recharge to. Pagkatapos full charge mga kaibigan, siguro mga mga 5 to 6 hours din. So nagsimula na ako ng alas 3 ng umaga. Ang load natin dito is yung DC fan, yung
lang, 20 watts lang. Para hindi masyadong mabigat. So ito, bubuksan ko na yung DC fan. Yan, tapos bumaba yung voltage niya. 12.3 yata yun. Yan, todo na yan mga kaibigan. Kung maririnig yung ano na bugong ng hangin sa speaker ng cellphone. Yan, malakas ako yan. So kasi kapag mahina tayo dito, masyadong marinig dito sa ano sa mic ng sa mic ng cellphone. So yan, 12.3, 12.4 naglalaro siya. So check na lang. 6:53 ng umaga mga kaibigan, 11.9 na siya. So ibig sabihin kumunat siya ng konti mga kaibigan, kasi konting oras lang simula alas 3 hanggang alas 7 na yan mga kaibigan diba? So malaking bagay yung nagkaroon din siya ng malaking bagay din nagkaroon siya ng extension kasi nagdagdagan yata yung capacity niya, kumunat siya ng konti, pero at least diba magamit na natin ito ng maayos sa mga appliances na 12 volts, no? After kung i-test yung DC 12 volt DC fan na 20 watts, dito naman ako sa cellphone ko. So ang gagawin ko, ipaprioritize ko yung cellphone ko lang. Yun lang yung load niya. So ayan, simula tayo sa 34%. Yan. Nakikita nyo ba yung oras doon sa pinakataas? Yung sa left side, upper left side. Ayun 7:52 PM. So check nyo yung oras doon mga kaibigan So after ng mga 2 hours mahigit din, no? So ayan, 85% na siya. So hindi na rin masama yan mga kaibigan. 11.8 na yung binagsak niya. So ibig sabihin meron pa siyang laman. So maya pwede pa natin ito magamit para i-recharge yung cellphone ko. Update ko lang kayo dito mga kaibigan, kasi wala to sa plano. So naglagay ako ng BMS dito na yung 3S 4 amps na protection board. So itong protection board na to is may balance picture na rin to. Katulad to ng maliit na BMS na sinasabi ko na pang balance sa mga battery. Ito meron din. Kaso nga lang may mga picture to. So may mga overcharge protection tsaka over discharge protection. So maganda na rin na may ganito to. Wala to sa plano, pero isusubukan ko siya gamit dyan ulit kasi dati nagluloko to So since nakapagpahinga na siya, gagamitin ko siya ulit. So yung voltage niya ito, hindi ko pa ito charge mga kaibigan umangat yung voltage niya, diba 11.8 yung kanina, ngayon nag-12 volt. So may difference talaga kapag may ganitong BMS. Maganda kapag may ganyan. This time naman mga kaibigan is babaguhin ko yung kanyang setting. Ibababa ko to sa pinakamababang settings. Gawin ko siya ng mga 8 volts. Yan. Kasi para mag-trigger yung natin yung BMS, diba? So isagat yun siya ng ganyan. Yan yung original na yan yung voltage na 12 volts. Saktong-sakto lang. So simulan natin, mag-charge tayo ng cellphone ulit. So wala pang recharge yung battery natin yan. 43% yung sa cellphone ko. So i-recharge lang natin.
So kapag may natira pa rito, sagarin pa natin ito. Sagarin natin sa mag-shutdown yung mismo board. Diba? Para magamit natin yung kinabit nating BMS, diba? Para ma-check na rin. At ayan mga kaibigan, tapos na nga yung pagre-recharge natin dito. So 86% na yung aking cellphone, pero yung ating battery medyo confusing to At ayun, nag-strike na nga ang short circuiting. Nag-short circuit siya, pero wala naman ang bago. Okay pa rin. 11.7 volts. Nakapagtaka to mga kaibigan. So mga kaibigan, pasensya na kung bibitinin ko kayo kasi hanggang dito na lang tong video na to. Yung topic natin kasi ngayon mga kaibigan, tungkol sa pag-revive ng mga lumang battery. So na-drain kasi ito, tulad yung sinabi ko sa unang part pa lang ng video, na super drain nito, tapos ang baba nung voltage na pinapakita, tapos nirevive ko lang. Gusto ko lang kasi na malaman yung mga kaibigan, yung mga 8650 na lithium ion na battery is kaya pa naman ma-revive after nila ma-discharge, o sa mahabang panahon ba na hindi na siya ginagamit, kaya pa naman i-survive to. So yan lang ang nilalaman ng aking video mga kaibigan. So maraming salamat sa inyo.